kasi pag hindi lang sinabi pa kayo, report ko yung proposal nyo. Yung Diyos, binigay nyo nga yung binigay niya dun kay Adan kasi si Adan, wala sa kanyang binigay. Tapos yung si Adan, sinuha sa kanyang Eva. Yung binigay doon, Eva sa kay Eva. Tapos meron yung, di ko alam kung anong version eh, sinabi nga ano, umayo kayo sa kakarami, hanggang sa dumami yung simula lang pumunta po sa mga nag-work ay pala. Lahat po ng mga driver ko, lahat sila may sumusunod sa pataharan. Check mo lang yung kung ano pumunta ako doon, kumbaga parang bad employee tayo kasi lahat sila nag-direct sa loob. Bawal na bawal sa loob yun lang ang ginagawa nila. Pati mo kung sa salita, bawal yun eh. Kasi parang tayo mas nasabihan ko rin sila simula nung pumunta ako doon una na kaya isla mapapasalik ko pag umaga. Resulte, hindi ko pa tinatago. Umaaritago sila na kinukuha yung tinakasabi sila. Ginawa ko, simula nun, looks na sa ni Kuya Luis, huling dato na susi, sabi ko, kahit simula nung sinabigay susi, bago sila umalis, i-check muna nila ako para pabasa report kami. Ang nagpapaturo sila sa anong mensahe, paano na pamahintindihan yung binabasa. Eh, hindi ko alam kung paano pa paliwanag yun. Eh, kasi ko na nagbasa ako, sabi ko, ganito na lang gawin ko. Kung magbabasa ako, yung nabasa ko, i-share si, ko na sa inyo, nabasa ko na iiyak. Yung ganito lang gawin nyo, yung isa, nakasunod naman yung isa, sa tumalang may step. Parang yung title niya sinabi. Okay na. Tuloy-tuloy lang. Tapos yung tumula ako nung Yan! iya, wala nga ako nung pumunta ako, nakakakuha nila kasi lahat sila nagtatanong sa akin. Tapos, pagka nag-print na, re-report na ako, tatanong sila kasi medyo mahaba sa kanila. Kanila, basa lang. Lahat ng binabasa nila, pinapaliwanag yung manawa ko sa binasa nila. Hindi na pinapaliwanag ko nilabasa. Ibigay ng concept ko, minsan, ayun lang ang pasakon sa babasa. Kaya yun lang po sa akin, yun lang pressure ko. Okay, sister. Oh, tawagin mo sila susunod, Sister Abby. May makinig kayo panganay. Report ko sabi ito. Report ko tayo tuhay. Oy, ate Ann. Her first word was 5 to 5 first word. He was 49. Sabi doon, sa first Corinthians 15 na, we must realize their first word is meant for sacrifice. Sabi dito na, yung kailangan na mamatay tayo, spiritual, yung ano natin, yung ibig sabihin na, kailangan mamatay tayo spiritual, because it's worthy, ibig natin yung pagiging worthy yun. Kasi, yung sabi rito, dahil nilinis nga tayo sa tuluyan, yung mga sala natin. Kaya kailangan, malinisin tayo sa mga malina ng pagbaroismo. Yun. Kasi doon mawawala yung mga kasalanan natin at doon nakakita yung pagbabago natin. At sabi dito na yun, magbago tayo. Yun. Panganay. Yung aking love message na sabi doon. Sabi, yung yun daw yung yung ano lang yun, salita. Sabi, kailangan natin ang gagawin yung salita. Kung di natin tayo kagabi, ibig sabihin, di tayo pwede kasi hindi na natin tayo kagabi. Nainig ko ngayon lahat. Tapos sabi, yung Salvation Army daw, sila na niniwala sa water baptism. Sabi nila, bakit na magpapagulong mo ka pa hindi naman daw yung kabayaran ng
naman daw yung kabayaran. Ay, huwag naman daw yung kabayaran. Kasi nga, diba, sa ano, sabi, mas kagawin mo gusto ko ano, kung hindi naman kailangan mo. Sabi, kaya ko kailangan mo, kasi, ano, inaano mo yun. Ano yung ginagawa mo sa paglabas, pero, may inaano sa, may nagbabago sa iyo. Wala yung ano yung lumang pagkatao. Kaya naman daw, pero kabayaran, kasi nga, legal right. Grabe, nalimutan ko ah. 28. Yun. I-report ko lang yung favorite ano ko na nabasa kay Brother Brana. Simula na nabasa ko siya. Sabi to na ano, yung gawa, gawa nagpapahid ng pananampalataya. Bali sabi doon, kung pananampalataya lang yan, kung walang gawa, bali wala talaga yung walang mangyayari. Sino yung basic? Katulad na rin yan na ano ng yung kay gawa, sabi doon. Yung sa ano naman natin yung kwento ng gawa, sabi doon na yung time na pinapagawa siya ng Panginoon ng ano, I-ready nyo na, i-ready nyo na. doon na sinabi, ayan, di ba si Noah, pinapagawa siya ng idol ng Panginoon. Sabi doon, kahit ano, doon makikita yung tunay na pananampalataya na kahit usigin man siya ng mga tao na pagsabihan siya ng baliw, pinaniwala niya yun kasi native niya yung pananampalataya niya. Doon makikita kay Noah na totoong yung sa pananampalataya may kasiban na gawa. Ganon din niya sa isang Kristiyano. Sabi doon, kung puro tayo pananampalataya, kung hindi naman natin nakikita sa gawa ng tao, bali wala yun. Bali pa, testimony referred ko na rin yung ano yung sa amin, sa Carolina. Bali, yung simula nung bubuhos yung ano, kasi diba, na binautis mo ang tayo by the water, meron din baptism din sa Holy Ghost, sabi doon. Once na nag-baptism ka sa Holy Ghost, kailangan ano, yung init na yun, huwag mong titigil, kasi once na natigil ka, ano, mapupunta ka sa world hanggang sa magiging lukewarm ka na o maybe magiging Nicolaitan ka pa. Basta nandun ka na sa ano na naramdaman mo na yung Holy Ghost, ipagpatuloy mo na. Tapos, kumbaga magpagamit tayo sa Diyos kasi di ba nga, katulad niyan, last day na tayo and sorry ka panahon na tayo, kaya kumbaga huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sunod yung dalawa natin. Wala nang time. Magaling na Tatay naman na yung tatay. sa lahat ng lakad rin. Ano oras na? Report ko lang po yung Sabi na late eh. Sabi doon ni Brother Brasman, naniniwala daw siya sa divine healing. Divine healing nga daw, yung pinakamataas na doctrine sa Bible. Sabi doon, ano nga ba yung divine healing? Sabi doon na, it's eternity or resurrection. Kung wala nga daw yung divine healing, wala tayong resurrection. Tapos, kung mag-baptize na tayo ng Holy Spirit, magkakaroon tayo eternal life sa mundo ibabaw. Tawa ka. Ayan, i-report ko na lang yung nag-ano kami na, di ba nang nag-broadcast kasi kami, may isa doon na nakachat namin, nag-ganun siya. Di ba ba siya? Nung ano daw, kung si Christ daw, namatay siya para sa kasalanan natin. Bakit daw hanggang ngayon, may kasalanan pa rin tayo. Tapos sabi na, kaya ano ba yung kay Kuya Dennis, yung may binigay siyang 2% kasi bakit nito. Yung sabi niya nga doon na, yung tinubos ni Christ sa atin na kasalanan, yun daw yung una natin kasalanan. Tapos sabi nga kung bakit may kasalanan pa rin daw tayo ngayon. Kasi yung sa pang-araw-araw na ginagawa natin, tapos halimbawa na nga lang sa'yo, sa mga pag-iinaw, paninigarilyo, kasi yun daw yung kasalanan na dapat natin gagawin. Ako lang po sa booklet sa Unicode, sabi, yung Father, Son, and Holy Ghost, three titles of God, sabi, kapag nagpabautis mo ka nga daw nun sa Father, Son, and Holy Ghost, hindi ka na daw pwede makabautis sa pangalan ng Jesus Christ. Kasi, yung Father, Son, and Holy Ghost, ang ibig sabihin ng name daw ng Jesus Christ. Sabi, wala nga daw na kasulat sa Biblia na nagpabautis mo sa Tubito lang yun. Tapos sabi, kapag, nagpabautis mo ka nga daw doon, parang wala lang si Doy kasi
kailangan niya sa ano, sa pangalan ng Bumati ka sa buong mundo, ah. Lahat sa mga Pinoy sa buong mundo. Kasi hindi ka nag-English. Uy, umaandar yung minuto mo, yung metro, tumatakbo. Ako nga po pala siya, Kuya. Okay, share ko lang po ah. Kasi bago lang din ako dito, kaya ganito may kasi po, dati po ako iglesia. Ngayon po, parang nanlamig na po ako, hindi na po ako sumasamba. Hanggang sa, kasi po magkalapit na po kami ng bahay nila kay Francis. Then, may kahit po nila ako na sumasama hanggang sa patuloy na po ako. Tapos, ay lang. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ito lang kasi yung mga ginagawa natin sa kapitanahan natin kasi walang-wala po sa mga ginagawa natin. Dito natin, mga pa-record tapos, kapag po naranasan ako dito, yung minsan ko nag-enjoy ako kahit po pagod. Isan na. Yan ako, di ba? Dito lang. Isan lang. Ang hindi ko, kung wala ka po ang ginagawa sa bahay, tumigil na po ako ng pagsamba sa iglesia. Nagtatrabaho po ako. Nagtuturo po ako ng driving. Tapos Sabado lang po yun. Tapos buong isang linggo po nung wala pong ginagawa sa bahay lang. Tapos dito, pasok doon. Tulog, kain. Sana pong ginagawa. Sana po. Pag na po, napasama po ako lang ko yan. Saka po silang siguro nag-drive. Sinabihan po nila ako na sumama sa kanila. Yun po. Ako nga pala si Brother Louie. Pinsan na lang ng mga gwapo kong kuya. Yung pa pala yung nireport ko kanina kasi kasi yung maliwanag. Medyo nakakapanin ako kanina, pati ngayon. Kaya parang nahihiyahit ako. Ang sabi ng nireport ko kanina, ng nilikha daw ng Panginoon ng langit at lupa, ay nung nilikha nung nilikha daw ng Panginoon yung lupa, ay walang saka walang laman. At ang kadiliman daw ay tumailalim. Parang nasabi daw ng Panginoon na magkaroon ng liwanag. Kasi nagkaroon daw ng liwanag at pinag-iwalay ng Panginoon ng liwanag at ang kadiliman.